Atin sana kami ng misa na Sabado. Sabi para wala yata mga sasakyan. Nasama ko yung mga maginakon ng Sabado. Kami yung mga kurete. Yung atin tayo ng misa. Kasi si Ray Ray, nagano na siya, yung naka-first communion. Para at least masanay yun. Natayin nga naman, na birthday ng klase niya doon sa may council. So, bumiyaritso na naman. So, dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito ay pamilyar na account sa Bible. At most of us mga kapatid, siguro, hindi ba nga, kabisado na ang kwento ng mabuting Samaritano. Diba? So, iba siguro, kahit nakapikit, alam yung kwento ng mabuting Samaritano. Kahit yung greatest commandment na love God above all, saka yung love your neighbor as you love yourself. Diba? Lahat na yung kabisado natin yan mga kapatid. Kaya nga dito, ang question ng may isang iskriba, pag sinabi natin iskriba, ito yung teacher of the law. Pag ang pinag-uusapan is about law o kautusan din ng Diyos na binigay kay Moises, kabisado na ito. No, kabisado. Amen. So, dito dahil sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman, alam naman natin na si Jesus ay tinatawag din guro, teacher. Diba? So, gusto niya sumukin yung nalalaman ni Jesus. Diba? May mga tao minsan na susubukin ang kakayanan mo. Kahit sa trabaho, di ba? Sa trabaho minsan, maraming minsan na tao, i-test, titignan yung kakayanan mo. Di ba? I-underestimate ka o obya. No? So, ano yung sabihin? May mga tao talaga na titignan yung capacity mo, yung kakayanan mo. Di ba? Pero ang purpose ng iskribang ito is sinuhin si Jesus. So, ibig sabihin, hindi maganda yung kanyang motibo bakit siya nagtatanong. Kaya ang question niya dito mga kapatid, ano ang dapat mong gawin para makapunta sa langit? Diba? So, hindi na ako magtatanong kung sino yung gustong pumunta sa langit. Kasi lahat tayo gusto natin pumunta sa langit, di ba? Wala naman siguro dito, Brad, para maiba na lang ako sa iba. No? Lahat tayo gusto pumunta sa langit. Walang question yan. Kahit nga yung gumagawa ng masama, pag tinanong mo, langit din ang gusto eh. Di ba? So makikita yung pinagkaiba. Pag tao, pag gusto pumunta sa langit, sabi nga ng isang quote na nabasa ko, pag gusto mo pumunta sa langit, kailangan mo munang dumaan sa impyernong buhay para makapunta sa langit. Pero kung gusto mo pumunta sa impyerno, kailangan mo mabuhay sa mundong ito na parang nasa langit. Ano ibig sabihin? Lahat ng kalayawan na gusto mo, gawin mo. Kung gusto mo pumunta sa impyerno. Pero pag gusto mo pumunta sa langit, parang dumaan ka sa impyerno ng buhay. Maraming pag-uusip, maraming problema, maraming challenges. Diba? Na parang pakiramdam mo, dumaraan ka sa impyerno ng buhay. Pero kahit dumaan ka doon, ang mahalaga, ang destinasyon mo, langit. Diba? So lahat tayo ay gusto natin pumunta sa langit. Tinanong ngayon ng iskribang ito, ano ang dapat mong gawin? What should I do to inherit the kingdom of God? Sinagot ba ni Jesus ang question ng iskriba? Did Jesus answer the question of the scribe? Hindi. Ano ibig sabihin? Sa buhay natin, hindi lahat ng tanong sinasagot. Hello? Hindi lahat ng tanong sinasagot. Kasi ano ito nga nagtanong eh. Di ba? Teacher, what should I do to inherit the kingdom of God? Ang sinagot ni Jesus, question din. Ano ang nasusulat? Ano ang nababasa mo? Hindi niya sinagot, ganito gawin mo. Kasi bakit? Hindi natin kaya pumunta sa langit sa sarili natin. Kaya hindi sinagot ni Jesus. Ito dapat mong gawin. Kasi nga, by our own effort, hindi natin kaya. Kasi ang kaligtasan is grace by God. Di ba? Kaya hindi sinagot ni Jesus. May mga tanong na hindi naman kailangan sagutin. Kunyari, may nadapa ko, kaya may nauntog. May nauntog. Bang! Tapos nagkabukod. Tapos tinanong ka, masakit? Kailangan mo ba bang sagutin? Pero ang sasagot mo, saan mo sa tingin mo? Yung tog mo rin kaya ulo mo. Nung malaman mo. Di ba?
may mga tanong na hindi mo kailangan namang sagutin. Kasi yung tanong ng taong yun, how I can inherit the kingdom of God, wala pwedeng sumagot doon. Hindi pwedeng sabihin ni Jesus, ganitong gawin mo. Kasi nga bakit? Hindi sa kakayanan natin para tayo ay makapunta sa langit. So ang sinagot ngayon ng eskriba, yung law. Sabi niya doon, mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, isip, kaluluwa, ng buong puso. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Anong sagot ni Jesus? Tama yung sagot mo, walang mali doon. Pero sabi niya, ang problema sa iyo, minemorize mo lang. Ang problema, kinabisado mo lang. Pero, ang problema, hindi natin in-apply. Kaya nga sabi ko kanina, halos lahat tayo, we know the story of Good Samaritan. We know the greatest commandments, love God and love your neighbor. But the problem is, mga kapatid, yung paano natin siya i-apply. Sabi ko kanina, kasi nag-talk po ako sa may center, sa mga kuya po ng Mississauga, kasi mag-a-anniversary po sila sa July 26. At sa July 20, magbibigay din po ako ng recollection sa kanila kasi nag-message po si Sister Virgie. Sabi niya, mag-30 years na kami. So, parang maganda yata may recollection. So, sabi niya, sis, gusto mo gawan ko na ng program. So, ginawa ko ng program sa recollection. Ang sabi dito mga kapatid, sabi niya, ano ba yung, ang naging problema is yung application. Diba? Kasi sabi ko, yung knowledge, sabi ko dun sa Mississauga, yung knowledge without application, mga kapatid, kasi sabi ko, useless. Bakit? Alam niyo po ba ang meaning ng wisdom? Wisdom is the application of knowledge. Walang kabuluhan ang ating nalalaman kung hindi natin ina-apply. Everything is useless. Lahat ng bagay, pag hindi mo ginamit, sabon man yan, shampoo man yan, dinisplay mo lang kasi sabi mo important. Diba? Eh, mahal eh. Diba? Yung damit kong ito, mahal to, regalo ko sa akin ng inaanak ko, ang mahal naman ang damit na ito. So, problema, hindi mo ginamit. So, what is the use? Ano ibig sabihin? Ano man ang bagay na nalalaman natin, pero hindi naman natin ina-apply sa buhay natin, useless din. Amen. Bakit? Kasi, once we apply yung knowledge natin, understanding will follow. Understanding. Kasi yung mga bagay na alam mo, hindi mo yan mauunawaan unless na-practice mo. Mas lalo mo siyang magigets. Minsan yung pinag-aralan mo sa eskwelahan, nagbibigay lang ng knowledge yan sa'yo. But kapag nagtrabaho ka na, doon mo talaga lumusan na maunawaan na minsan yung mga alam mo, hindi pala applicable sa totoong buhay. Amen? Parang magkakaroon ng imaginary sa isip mo. Na minsan yung alam mo yun, but in reality, it not existing. Hindi siya nagaganap sa totoong buhay. Pero maunawaan mo isang bagay, kapag yung nanintindihan mo yung nalaman mo,